Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo matapos nga ang pandinig sa Senado sa preliminary o unang pandinig sa nasabing investigasyon laban dito kay Kibuloy. At ito nga po, sumagot nga po ito si Pastor Kibuloy, no, sa nasabing hearing at tinawag daw na bugos. O ito ho mga ka-action ha, at binantaan niya ang mga miyembro na mananagot daw. O mananagot daw ang mga tumistigo dyan sa Senate hearing. Okay. At ang isa daw na miyembro na kung saan tumistigo sa Senate hearing ay nag-file daw ng kaso sa Davao pero binasura. O ang tanong ho natin dito, bakit na basura? Naging patas nga ba ang batas ng Davao? Di ba? At ang sabi niya, haharap daw siya sa any court of law. Pero ang tanong naman natin dito, court na po ang Amerika, bakit hindi ka po humarap doon? Diba? So ito po, naging sagot din ni Senator Risa Hontiveros about sa kanyang naging pahayag. Hinamon niya si Senator Risa, ito din, may hamon sa kanya si Senadora Risa Hontiveros ho mga ka-action. Panoorin muna natin bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction. Tinawag na bogus ni Pastor Apollo Kibuloy ang pagdinig ng Senado sa umunay pang-aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. May buwelta naman sa kanya sa Senator Risa Hontiveros. Narito ang aking report. Sumagot na si Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa mga akusasyon ng pang-aabuso umano niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa audio recording na nilabas ng kanilang grupo, tinawag ni Kibuloy na bogus ang ginagawang pagdinig sa Senado. You are all bogus, you are all false, and you don't deserve my respect because you don't respect my constitutional rights. Questionable raw ang kredibilidad ng mga testigo na humarap sa Senado. Git ni Kibuloy, binayaran lang ang mga ito para magsalita laban sa kanya. Ang isa pang araw na nagpakilalang biktima, nagsampa na noon ng kaso laban sa kanya pero ibinasura ng korte sa Davao City. Kaya hindi raw siya haharap sa Senado, lalo na sa mga pagdinig na pinangungunahan ni Senator Risa Hontiveros. I will not subject myself to injustices that are done in the cloak of a Senate hearing. I will face any of you. Kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran, I will face you anywhere, anytime, in a court of law. Ayon pa kay Kibuloy, kung naniniwala raw si Senator Hontiveros sa mga testigo, dapat idiretso nila sa korte ang mga reklamo. Kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony, ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Hontiveros, tulungan ninyo silang pumunta doon sa korte, magdemanda kayo. Sagot naman dyan ni Senator Hontiveros, dapat humarap na sa Senado si Kibuloy para siya mismo ang sumagot sa mga akusasyon. Nasaan na ba talaga si Kibuloy? Naghahanda na kami. Handa ba siya? Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. Siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima, kaya siya ang dapat sumagot. Matatanda ang pinasampina na si Kibuloy para dumalo sa susunod na pagdinig ng Senado. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang sagot ni Senadora Risa Hontiveros. O ayan, may hamon sa iyo si Senate Risa Hontiveros. Ano naman ang masasabi mo dito? Hinahanap ka, nasaan na daw si Kibuloy? Humarap ka na. Di ba? Any court of law, haharap ka. Hindi mo nga naharap yung sa Amerika. Diba? Ano pa bang gusto mong any court of law? Pero kung hihintayin mo talaga ang court, edi hintayin mo, aabot ho talaga kayo sa court. At titingnan natin. Kasi sabi niya, hindi daw siya mag-a-attend kahit saan. Titingnan natin kung sino talaga ang matigas sa inyo. No? So, about naman doon sa pag-ano mo sa sa pagbabanta mo, napapanagutin mo ang mga miyembro ng tumistigo laban sa'yo. Humarap ka muna, Kibuloy. Patunayan mo muna sa taong bayan na wala kang kasalanan bago mo sila singilin, bago mo sila balikan. 'Di ba? Kasi hanggat patago-tago ka at hindi ka humaharap sa Senado, nangangahulugan lang ho sa amin,
na ikaw ay takot. Di ba? Bago ho kayo mag-ano ng ganyan, harapin mo muna. Bakit takot ka harapin mo kung talagang totoong hindi totoo ang mga sinasabi nila? Sige nga, anong masasabi mo? Kung hindi ka takot, harapin mo nga sila sa Senado. Sa Senado pa nga lang, takot na takot ka na. How much more pa kung umabot pa ito ng korte? Diba? About naman doon sa isang miyembro na nag-file pala ng kaso doon sa Davao laban sa kanya at nabasura. Ang tanong po natin, taga saan ba si Kibuloy? Taga Davao. Sino ba ang mga hari nung panahon na sa Davao? Diba? Sino ba ang mga hari ng Davao? Diba ang mga kaibigan niya? Sa tingin nyo ba, naging patas ba ang batas? O yun ang tanong natin. Naging patas ba ang batas ng Davao sa biktima? Sige nga ho. Tanong lang po natin yan. Kung naging patas, hindi maganda. Pero kung noon kay Buloy, nabasura ang nasabing kaso, kasi alam naman ho natin dito, sa panahon ngayon, kung mahina ang mga impluwensya mo, at malakas ang kalaban mo, lalong-lalo na po ang naghari-harian ay mga kaibigan mo, wala ho talagang magagawa kahit biktima ka na, kahit may sapat ka na ebidensya, di ba? Ganito po ang hustisya sa atin. Kaya, para mapatunayan, harapin mo muna bago mo sila balikan, bago mo sila papanagutin. Di ba? Kasi nakakatawa lang po, Pastor Apollo Kibuloy, ang mga pahayag mo. Babantaan mo, nababalikan mo o papanagutin mo ang mga miyembro. Harapin mo muna at patunayan mo muna sa taong bayan na wala kang kasalanan, di ba? At ito ang lagi mong tandaan. Kung nabasura man ang nasabing kaso ng miyembro na nag-file ng kaso laban sa iyo sa Davao, noon wala siyang sapat na kapangyarihan. Pero ngayon, ang humahawak sa kanya ay mambabatas at si Senadora Risa Hintuberos yan. At malakas ang loob niya na lumapit dahil alam niya na ipaglaban siya ni Senadora Risa Hintuberos sa abot ng kanyang makakaya. Kaya humarap ka na po, nakikiusap po kami sa inyo. Humarap ka. Huwag ka po magbasta-basta ng mga pahayag-pahayag. Kung talagang matapang ka, sabi mo, nagtatakip ng mukha ang mga testigo. Bakit ikaw, nagtatago ka lang naman at voiceover naman ang pinaparinig mo, hindi naman mukha? Sige nga. Sino ngayon ang mas nakakatawa ng statement? Ikaw o ang mga testigo? Ang mas nakakatawa ho dito, yung dakdak ka ng dakdak sa social media, tapos hindi mo kayang harapin ang Senado. Tapos hahamunin mo pa sa korte. Hayaan mo, darating po yan, Pastor Apollo Kibuloy, sa korte kapag mamatigas ka dyan. Kaya kung ako sa'yo, patunayan mo muna na wala kang kasalanan bago mo balikan ang inyong mga miyembro o bago mo papanagutin ang mga testigo ni Senadora Risa Hintuberos. No? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good afternoon everyone. Beautiful.